Mapapasabi ka na lang talaga na craving satisfied kapag nakain mo na yung kinikrave mo. Tapos ganito pang nag-uulan ako, ang sarap na lang talaga lumamon ng lumamon. Eto nga't maglilinis na ako ng kwarto namin. Kagabi nga nagpalit ako ng bedsheet dahil yung bunsuhan ko nagkapantal-pantal na naman ang katawan. Yung isa kasi naming bedsheet, parang sinisip-sip lang talaga niya yung mga alikabok. Kaya kapag hindi ko agad napalitan ako yung bunsuhan ko, talaga namang napaka-sensitive ng balat. Pinatulog ko kasi siya nung tanghali tapos pagkagising niya nung hapon, ayun, puro pantal na naman ang mukha, mga braso, binte. Kaya nagpalit na din ako ng sa pinanghigaan namin at nag-vacuum na din ako, pati mga unan, vinacuum ko na. Pagkatapos ko nga maglinis sa kwarto, sabi ko sa asawa ko, i-assemble na namin tong cabinet na to. Ay, siya lang pala yung mag-a-assemble, ako lang yung mag-a-unbox at magbibideo. Dahil isang linggo na yata to dito sa bahay, hindi pa rin talaga na-assemble. Eh, minsan natutumba yan kapag itinutumba nitong bunsuhan ko. Tapos eto nga, bigla na naman bumuhos ang malakas na ulan. Eto nga cabinet ko dito sa labas, hindi pa na ipapasok ng asawa ko dahil walang hading mapapaglagyan. Nilalagay kasi yan sa kusina. Ito namang cabinet na pinapa-assemble ko dito sa asawa ko, eh malapit na din talaga matapos. Gandang-ganda talaga ako. At syempre, dagdag pasikip na ulit ito dito sa bahay. Pero ibibigay ko talaga to sa bilas ko dahil yung bilas ko nga yung naglilinya ng kuryente dito sa amin. Tapos siya nga din yung nagkabit ng kontador namin. Eh mahirap din magkabit nun ha. Tapos mahirap din talaga magkabit ng mga linya ng kuryente. Eh kung sa mismong electrician kami magpapakabit ng gano'n, ako malaki-laki talaga yung magagastos namin. Kaya bilang pasasalamat na din, syempre bigyan din natin sila ng reward dahil kung ikukumpara naman sa mga naitulong nila sa amin, kumpara dito ay nakukulang na kulang pa yan. At ayun nga, pagkatapos i-assemble ng asawa ko ang cabinet, naglinis na nga din ako sa loob. Pagkatapos ko maglinis sa loob, dito naman sa labas ako naglinis at inayos ko na nga yung mga gamit dito. Dati talaga dito kami kumakain, tapos nung nagkaroon kami ng bar counter, ay nasanay na kami kumain doon. Binago ko na nga ang pwesto nitong lamesa para naman maiba dahil nakakasawa na nga yung dating pwesto. Etong mga bintana ko, pinunasan ko na. Ang ganda ng gamitin itong wipes na ginagamit ko. Kahit saan talaga gamit na gamit ko tong kitchen wipes na to. Tapos etong mga bintana ko, napapakintab din talaga niya. Siguro dahil meron siyang sabon. Umalis nga lang saglit ang asawa ko at pagbalik nga, may dala na siya nitong manok. Dahil nung isang araw pa talaga kami nagkikrave sa lechong manok. Tapos eto nga, nilagyan ko na ng pampalasa. Naglagay lang ako ng bawang, oyster sauce, paminta, asukal, at saka pineapple juice. Di ba dapat kapag nagmamarinate tayo, ibababad natin ng matagal. Pero kapag ganitong lulutuin ko na, pinapakuluan ko lang saglit. Saglit lang naman, parang iniinit lang. Pagkatapos nga namin pakuluan, eto isinalang na namin dito sa air fryer at isinet ko nga lang sa 200 degrees Celsius tapos 25 minutes nung unang salang. Sa pangalawang salang naman, 15 minutes lang. Dapat pala parehas na lang 25 minutes. Siguro sa susunod, gano'n na lang ang gagawin ko para malambot na malambot talaga yung manok. Pero okay din naman, masarap pa din naman. Tapos eto na nga yung kanyang pinaka-sauce na sobrang sarap din talaga. Nako, sobrang sarap talaga nito, promise. Humingi nga lang kami ng tanglad sa kapitbahay. At eto nga, habang ine-edit ko, natatakam na naman ako. Kaya pagkatapos nga tadda rin itong asawa ko, eto nga't naghayin na kami para makakain na dahil sa totoo lang, gutom na talaga kami ng mga oras na yan.